At eto na nga tayo, nagbabalik dito lang yan sa Master Judea Channel. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mga pinakabagong kaganapan sa ating lipunan, lalo-lalo na itong pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Magbibigay tayo ng mga pinakabagong update. Samantala, mga kababayan, kaya pala napakalakas ng loob ni Torre, ni Pajardo, at kung sino-sino pang mga kasabwat nila na kidnapin, hulihin at ipadala doon sa Netherlands si Pangulong Duterte, abay, done deal na po pala ito. Oo. So ano ibig sabihin pag sinabing done deal? Ano ibig sabihin pag may deal? Halimbawa ako, nagbebenta ko, binebenta ko itong mug na ito. Oo. Avoid this mug, binebenta ko ng 100 piso. So halimbawa pag may nag-comment yan, that's mine. O, sasabihin ko, deal. O, sa'yo na to. O, sa napagkasunduhan naming halaga. So ibig sabihin, pag may deal, may negosasyon, may kasunduan. So ibig sabihin, ibibigay ko sa iyo to, kapalit ng ganito. Ibibigay ko sa iyo yan, kapalit ng pera. Dahil may nagsabi, mga kababayan, na pera daw ang kapalit. Di umano, nitong pagkidnap kay Pangulong Duterte. Sa bagay, pag kinidnap ka, may kapalit yan eh. Di ba? Pagka, halimbawa, hindi ka naman mangingidnap kung wala kapalit. Di ba? Hindi ka naman magbibigay ng energy or mag-effort mangidnap kung wala kapalit yan. Di ba? Oh, that makes sense, di ba? Oh. So, ibig sabihin, mga kababayan, parang totoo yung mga agam-agam ng mga Pilipino, agam-agam na sinasabi ng ating mga kababayang netizens or majority ng mga Pilipino na ito po ay may kinalaman sa pera. Yan. Okay? So, pag-uusapan din po natin ang pag-collapse ni dating Executive Secretary Medialdea at magbibigay po tayo ng pinakabagong update regarding dyan mula mismo doon sa Netherlands, mga kababayan. At pag-uusapan din po natin, mga kababayan, ang iba pang mga issue na pinag-usapan ngayong araw dito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa social media. Pero bago po tayo magsimula, mga kababayan, syempre, patalastas muna tayo. Ano ba yung patalastas na sinasabi? Eto yun. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Syempre, huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel para naman makatulong tayo. Makatulong kayo dito sa channel natin. Alright? At syempre pa, mga kababayan, yung mga buntis dyan, mag-iwas-iwas muna tayo kaka-social media. Okay? Kasi ang papangit lang ng mga lumalabas sa social media ngayon, social media, pangit na lumalabas sa mga balita, pangit na mga kaganapan, hold up dito, hold up doon, rape dito, baril doon. Oo. Tsaka yung mga pangit na pagmumuka. Oo. Kayo din, baka mapaglihian nyo si Torre. Oo. Laging nasa social media ang mukha ni Torre. Ha? At isa pa, mga kababayan, sa ah, pinag-uusapan ngayon ay itong isang sundalo dati na kahol din ng kahol. Hanggang ngayon, kumakahol pa rin ang kumakahol. O to, si Trillanes, mga kababayan. Sana ba yun? Sana ba? Pasok natin. Ang tagal naman. Pasok, Trillanes. Pasok. Oh, tagal naman pumasok ni Trillanes. Pasok. Yan. Ayan. Ang sabi ni Trillanes, mga kababayan, ang sabi niya dito, paalala lang hindi po santo si Duterte. Sino naman nagsabi sa iyo santo si Duterte? Alam namin yan. Alam namin na hindi santo si Duterte. Matagal na. Ito lang sasabihin ko sa iyo, Trillanes. Kung hindi santo si Duterte, abay lalong ikaw hindi. Oo. Anong yung hindi? Hindi ka mananalo kahit ano gawin mo. Loko-loko. Oo. Kahit pasikat ka ng pasikat gamit ang pangalan ni Duterte, hindi ka mananalo sa Caloocan. Maniwala ka sa akin. Itaga mo yan sa bato. Wala kang kapag-asa na manalo. Okay? Sino pa ba? Sundalong kanin. Tapos meron pa dito. Ito, isa pa. Na denlustre. Ito yung mga kababayan.
ito yung mga personalidad na bira ng bira, di ba? Bira ng bira, tapos pagka binabalikan, nag-iiyakan. Di ba? Ito si Nadine Lustre, mga kababayan. May post siya. Ang post niya, sabi dito, no? Ano ba to? Lionheart TV, no? Pero marami dito sa social media, sa Facebook, ha? Ito lang kinuha ko kasi mas clear to eh. Nadine Lustre draws criticism after sharing post on Rodrigo Duterte's ICC arrest. Yan, okay? Sabi kasi dito, sa post ni, sa Instagram, collect them all. Unang-una, si Pangulong Duterte may check na. Tapos si Putin, tapos si Donald Trump. Sino ba isa dyan? Sana yun? Basta tatlo. Nauna, yan si Netanyahu, tapos si Putin. Si Duterte, tapos susunod si Netanyahu, tapos si Putin. Putin daw. Sabi, hulihin lahat. Sabi ni Nadine Lustre. Pick upin lahat yan. Kunin lahat. Tapos ngayon, galit na galit. Kasi may isang commenters doon, may isang social netizens na nagsabi na sana ma-rape ka ng mga adik. Di ba? Pangit naman yun. Di ba? Pangit naman yung ganun po mga kababayan. Kayo naman, Pero kahit pangit yun mga kababayan, hindi rin natin mawawala sa isip natin na may nangyayari talagang ganun. Kanina nga may bali-balita, 10 years old. Ha? Ni-rape mga kababayan, 10 years old. Aba, ganun po ang bagong Pilipinas ngayon. Now, Nadine Lustre, kung halimbawa babanat ka, huwag kang iiyak pag binalikan ka. Diba? Yan ang problema sa atin mga feeling VIP tayo mga feeling untouchable tayo So ang gusto natin, kayo lang magsasalita, kayo lang ang tama. Kapag binakalikan kayo, nag-iiyakan kayo na parang mga palaka. Diba? So, eto si Trillanes muna. Ikaw Trillanes, imbis na sali ka ng sali sa usapan ng mga tao, asikasuhin mo na lang yung yung kampanya mo para makakuha ka kahit 10 boto. Di ba? Ikaw naman Nadine Lustre, nawala na nga yung kasikatan mo, tapos lalo mo pang ginagalit yung mga Pilipino. Di ba? Baka hindi mo alam, 20% na lang kayo. 80% sumusuporta kay Duterte. Di ba? Tapos iiyak-iyak kayo, magpo-post kayo sa social media nyo, tapos iiyak kayo. Di ba? So now, punta na po tayo mga kababayan, sa pinakatunay na topic natin. Pinitik lang natin yung mga yan. So, ano pa ba yung mga topic natin dito? Unahin po muna natin, excuse me. Unahin po muna natin yung nangyari kay dating Executive Secretary Medialdea, ito, share muna natin yan. Tanggalin natin si Trillanes kasi ang pangit na mukha. Ito po yung nangyari kay ES Medialdea. Sana ba yun? Kinuha ko kanina yun ito po ito. Panoorin po natin. Kasi kanina po, si Executive Secretary Medialdea, bigla pong nag-collapse. So ito po yung nangyari sa kanya. Panoorin po natin ayan po. Wait lang. Ito po yan. Mga kapuso, 9:56 po ng umaga ngayon at kanina lamang ay nakita po natin si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na inilabas po ng detention facility. Nakasakay siya sa stretcher at isinakay po siya dito sa ambulansyang ito. Wala pang malinaw na detalye sa ngayon kung bakit siya dinala sa ambulansya at mukhang itatakbo sa ospital. Kanina tinatanong natin kung nahihilo ba siya or ano ba yung kalagayan niya, pero hindi sila sumasagot. Kasama po niya, sumakay dun sa ambulansya, si Senador Robin Padilla na magsisilbing parang kanyang guardian sa pagpunta sa ospital. Alright. So yan, mga kababayan, si Maris Umali, hindi po niya alam kung ano nangyari. Pero alamin po natin doon sa kasama niya mismo, kay Senator Robin Padilla. Yan, okay? Alamin po natin kung ano ang lagay ni Attorney Medialdea. Ako, medyo may kalungkutan. Nag-collapse si ES. Opo. Oo, kaya medyo
ano muna kami, ako medyo Oo. nag-aabang pa ako kasi dumating na nga yung ambulansya. Opo. Yun muna, nandito naman ako araw-araw para antayin yung aking pagpasok Yan. na ma-approvean. Opo. Sa ngayon, yan ang nangyari. Dumating yung ambulansya kasi nag-collapse si ES. Alam nyo, sa airport pa lang kasi, nag dumating sila, nag-collapse na siya. Siyempre, yung haba ng biyahe. Ipagdasal natin tong mga kababayan natin na matatanda na. Iisipin din natin yung kanilang mga kalagayan. Siyempre, marami na din yung mga tinatawag na maintenance ba. May mga pahingang kailangan yan. Siyempre, sa ngayon, nung dumating na to, biglaan to, pagpupunta ka pa sa lugar na pagkalamig-lamig. Siyempre, meron kumbaga may shock yung katawan. Pasalamat na lang po tayo. Medyo maganda yung mga medical service dito sa The Hague, sa Netherlands. Mabilis yung responde ng, ayun, may ambulansya na, may doktor na. Katunayan nga ako, binalik sa loob eh. Siguro, may hospital sila dyan sa loob siguro. Doon na kagad titingnan kung may nangyari. Tumama ba yung ulo o ano. Alam naman po nyo na medyo malaking tao din si ES. Pag nag-collapse na gano'n, delikado yung ulo sa isa. Kaya po, shock pa po tayo. Pasensya na po kayo, shock pa po tayo. Okay. So, yan po, mga kababayan. At ngayon po ay kasalukuyang ginagamot si Executive Secretary Medialdea at bigla na lang daw po itong tumumpa. Talaga naman, matatanda na po yan, no? Yan po, nakikita natin kung gaano po ka-demonyo ang gobyerno ni Marcos, di ba? Ito, matatanda na po ito eh. Samantalang yung nanay niya, hindi pinakulong, ni Pangulong Duterte dahil matanda na. Yung tatay ni Marcos Jr., ipinalibing, ipinalibing ni Pangulong Duterte sa libingan ng mga bayani kahit ayaw ng karamihan sa mga Pilipino dati. Ayaw nila, ipinalibing ni Pangulong Duterte. Yung nanay naman niya na si Melda Marcos, makukulong dapat yan ng 42 years. 7 guilty sa 7 counts of graft, mga kababayan. Pero hindi pumayag si Pangulong Duterte na makulong dahil matanda na nga. Oo. Tapos itong si Marcos Jr., sa kabila ng ginawa ni Duterte sa kanyang mga magulang, si Marcos Jr., ipinagkanulo sa mga dayuhan si Pangulong Duterte. Di ba demonyohan po ang tawag dyan? Demonyo, walang utang na loob, walang malasakit, walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Di ba? Kaya kayo mga Pilipino, lalo-lalo ng mga ordinaryong Pilipino, kung yung dating presidente nga na maraming nagawa sa bansang ito, pinagkanulo ng demonyong si Marcos Jr., kayo pa kaya ng mga ordinaryong Pilipino? Isipin nyo, presidente, maraming nagawa sa Pilipinas, natulungan sila, naibalik sila sa kapangyarihan. Anong ginawa? Itinapon sa dahig. Kinidnap, itinapon sa dahig, ipinakulong. Tandaan nyo, ikaw, wala kang nagawa sa kanila. Ikaw na ordinaryong Pilipino, wala ka pong nagawa sa kanila. Wala kayong nagawa sa kanila. O baka mamaya, diretso kayo, tapo kayo sa dagat. Di ba? Kasi yung may nagawa nga sa Pilipinas, may nagawa sa pamilya nila, itinapon na lang nila ng ganun-ganun na lang. Ikaw pa kaya? Kaya magising ka na. Kung ikaw patulog-tulog pa, iumpog mo yung ulo mo sa pader. Para matauhan ka. Huwag kang patanga-tanga, baka mamaya, sa susunod na eleksyon, mabudol ka ulit. So yan, mga kababayan, abangan po natin at ipagdasal po natin si dating Executive Secretary Medialdea na nawa ay hindi nabagok yung ulo niya, walang problema sa ulo niya. Kasi natural lang naman yan, pagka sobrang pagod ka, tapos wala kang maayos na tulog, tapos biglang maninibago ka sa klima na malamig, talaga magkakaroon talaga ng negative reaction ng katawan mo niya kasi hindi ka naman sanay sa ganyan eh. Lalo-lalo na itong mga hero natin dito, medyo may katandaan nila to, kamaliban kay Felipe Inday Sara, kay Harry Roque, at kay Robert Padilla. Di ba?
So yun po mga kababayan, ang update kay ES Medialdea, pagnalangin po natin sila. Pero si PRRD, okay naman po na ibibigay yung gamot niya and everything. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pag-kidnap po sa kanya. So ito mga kababayan, napapatunayan natin po unti-unti dito kung ano talaga yung naging dahilan kung bakit paano, ano ang kasunduan, anong naging negosasyon, ano ang nangyari talaga kung bakit mabilisan, kung mag-express yung pagkakakidnap kay Pangulong Duterte. So, umpisahan po natin dito sa sinabi ni Boying Rimulya, mga kababayan. Ang sinabi niya dito ay done deal na. Okay? Ano ibig sabihin pag done deal? Tapos na yun. Oh, Wala na Ayan. yun. Tapos na yun eh. Tapos na yun. So, It's a done deal already. Yan. kakayanin pa na ibalik pa si dati. Wala na yun. Tapos na yun eh. Tapos na yun. So, It's a done deal already. It's there. Okay. Nagtatanong yung reporter, o kakayanin ba na maibabalik pa sa Pilipinas si Pangulong Duterte? Wala na. Oo. Wala na. Oo. Tandaan po natin tong araw na to, ha. Sabi ni Boy Remulla, wala na. Oo. Tapos na yun. It's a done deal. Oo. So, ibig sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, done deal. Pagka ibig sabihin, pag may dinidil ka, it's either kabagay, hayop, o tao, yan. Sige, ibibenta ko sa iyo to. Ha? Ibibenta ko sa iyo to ng 100. Oo, gusto mo ba? O sige, bili ko na 100. O, deal tayo ha. O yan, deal sa iyo na yan. Parang ganun po ang nangyari. Kasi done deal daw eh. Hindi mo gagamitin ang isang salita, na done deal gagamitin mo sa isang tao, parang binenta mo ang isang tao. 'Di ba? Parang binenta mo si Pangulong Duterte niyan. Done deal. So ibig sabihin, Mr. DOJ Secretary Remulla, binenta nyo ba si PRRD? Binenta nyo ba si PRRD dahil nagsasabi mo done deal? Ganun ba? Sige, tuloy natin. Baka may maganda sasabihin eh. May hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already. Hearings are ongoing. Walang hiya ka, 23 pa nga mag-ano eh. Ang effective eh. September 23 pa, di ba? Bakit walang mga alam yung nasa gobyerno natin? Continuous daw yung hearing? Hindi pa kayo sisimula. In The Hague. So, and there is a setting for September 23. So we rely on that. So, sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na pinay, That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. but for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano? It's a done deal. It's there. Ando na siya. Paulit-ulit, done deal talaga eh, no? Parang kang nagbenta lang ng ano eh, no? Parang nagbenta ka ng bisikleta, nagbenta ka ng sapatos, nagbenta ka ng pagkain sa online. Oo. Okay, nagbenta ka ng sasakyan. Done deal tayo ha. Oo. Akin na, ang kinabayad mo, ibigay ko na sa'yo to. Parang ganoon eh. Tsaka sabi niya naman haharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Haharapin na yung charges, paulit-ulit sinasabi. Pero dito sa Pilipinas, ang gusto ni Pangulong Duterte, dito siya litisin at dito siya usigin sa Pilipinas. Hindi yung ibibenta nyo doon sa The Hague. Lak ng tokwa, Doon sa The Hague pa naman mga kababayan, pagka miyembro ka pa ng The Hague, membro ka pala ng The Hague, magbabayad ka dyan sa kanila, parang may ano sila na more $100 million, more than $100 million ang ibabayad mo kung ikaw ay miyembro ng ICC. Buti na lang kung malas tayo. Parang mukhang gusto nila bumalik Oo. Kasi pagkano ba 'yon? $100 million daw ba sa halaga? Pero tingnan natin. Lahat tayong Pilipino narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Kaya yun na yun. Ando na siya. Yan ha. Wala na yun. Tapos na yun. Done deal daw ha. Tapos na yun. Done deal ha. It's a done deal already. Done deal na ha. Done deal. Okay. So done deal. Puta, parang ano eh. Parang kasangkapan lang, parang sasakyan, parang motor na binenta o bahay na ibinenta lang si PRRD. Done deal ha. Okay. So yan po mga kababayan, ganyan kalupit ang mga nanunungkulan sa gobyerno natin ngayon. 'Di ba? Wala, pinagkanulo na po nilang lahat. Lahat silang nasa gobyerno, kung hindi man lahat. Siguro mga 80% sa kanila, pinagkanulo na nila
ang ating dating presidente na pinakamagaling, si dating presidente Duterte. Oo. Ito mga pukin na to, wala naman ito nagawa sa Pilipinas eh, 'di ba? Oh, walang nagawa ito si Marcos, ito si Remulla, siguro sa lugar nila mayroon. Oo. Oo, sa Cavite. Pero sa buong Pilipinas, yung magbibigay ng buong impact sa buong Pilipinas, wala pa to. Oo. Sila Anyo, wala naman yan eh. Utusan ni Pangulong Duterte yun eh. Ah, oo. Binigyan nga ng pagkakataon eh. Binigyan ng plataforma ni PRRD, tapos traitor si PRRD. Wala. Mga traitor na talaga mga tao ngayon, mga kababayan. Oo. Dahil sa kapangyarihan. At di umano, pera na rin. Oo. So, parang may nagsasabi dito na isang magaling din na vlogger. Oo. Oh. So, ICC gusto malaking budget sa 2026 kaya minadali. Oh, eto, panoorin po natin. Budget pala eh. Budget pala kailangan nila, mga kababayan, para sa 2026. Oh, ito. Pera ang nakikitang dahilan ng isang international relations scholar sa mabilis na paglabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si MJ Mondihar sa report. Ayan, oh. Bawas ang budget ng International Criminal Court o ICC ngayong 2025 matapos tapesan ng oversight body nito. Yan ang buod ng report ng Courthouse News Service nito nakaraang Disyembre na nagdetalye sa pagpupulong ng mga kasapi ng Assembly of State Parties na bumubuo sa Kaya naman pala. Oo. Kaya naman pala, no? Kapos pala sa budget. Kapos sa budget ang ICC. Oo. Magkano kaya kailangan? Magkano kaya kasunduan? No? Delikado, no? Kaban ng taong bayan, ang inilaan, para ang dating nanunungkulan na pinakamagaling sa Pilipinas ay kanilang ipagkanulo diyan sa mga banyaga. Yun. Oh, pera po ng Pilipinas yan, statute. Sa report, nasa 195 million euros lang ang naprobahang budget ng ICC ngayong taon mula sa 202 million euros na kanilang hiningi. Pinuna rin ng ICC dahil sa 12 investigasyon na kanilang inulunsad, wala ni isa ang nauwi sa trial. Nako. During the budget deliberation, kinriticize sila ng Assembly of State. Sabi, may investigation kayo ng 12 countries, pero hanggang ngayon, after nung December ng pagbibigay sa kanila ng budget, wala namang kayong trial in process. O anong ibig sabihin yan? Ayon kay Sastrogando Sasot, may gustong patunayan ng ICC, kaya mabilis silang inaprobahan ng warrant laban kay Duterte. Tapos, kailan sila nag-apply ng warrant? February 10, 2025. So, December, kinriticize sila. Wala na ba kayong trial? After ng December. So, after 2 months, nagmadali sila. Nag-apply ng warrant with the collaboration ng Bangag Administration. Naniniwala si Sasot na isang international relations scholar na may sabuatan sa pagitan ng ICC at ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay Duterte. Sa kabila ng mga opisyal na pahayag noon ng gobyerno na hindi makikilahok sa ICC, lumitaw umano ang kabaligtaran sa mga dokumentong inilabas ng korte. Sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila noong February 10, in late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Kayo pala ang nakikipagtsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bongbong. Tapos sabi nyo raw, noong late January 2025, sinabi nyo raw na i-execute nila ang ICC warrant kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan nyo na yung sinasabi nyo, nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Dahil may resulta na ang ICC ngayong taon, inaasahan ni Sasot na mas malaking budget ang makukuha nito sa taong 2026. Anong ibig sabihin nun? Kasi gusto nyo, pagdating ng 2026, ano naman kayo, bida-bida na naman kayo sa budget. Kasi may trial eh. Siyempre, kung walang trial, babawasan sila ng budget. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahat, MJ Mondeha, SM9 News. Alright. So, yon po mga kababayan. At syempre, yan nga ang posibleng mga pwedeng maging dahilan sa mabilisang pag-aresto kay Pangulong Duterte. So, kasi nagtataka tayo kung bakit napakabilis
napakabilis mga kababayan na pag-aresto kay Pangulong Duterte. Pero wala silang may paliwanag. Tinatanong nga ni PRRD, ano ba kasalanan ko? Hindi masagot ni Torre. Basta may warrant of arrest ka. Oo. Kaya pala, mabilisan ang kanilang pagka-kidnap kay Pangulong Duterte kasi done deal na. So, posible pala na pera ang dahilan dito mga kababayan dahil yung ICC naghihikaos na. Naghihikaos na and they will do everything in their power to gain money for 2026 budget. Okay? Alright, anyway, mga kababayan, so yan na po muna ngayon at mag-aabang po tayo ng mga susunod na balita, yung mga update patungkol dito sa pagkaka-kidnap kay Pangulong Duterte. So, patuloy po natin ang pagsuporta at pagdarasal kay Pangulong Duterte at sumama po tayo doon sa mga ginagawa ng mga motorcade, caravans at prayer rally na para kay Pangulong Duterte. So once again, my name is Master Judesen. Thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye.